Pero purihin ng Panginoon, meron akong mentor na nagsabi sa akin, paano maniniwala ang mga anak mo sa itinuturo mo kung sila mismo hindi mo natuturukan? Sa Israel po, nung napunta po ako for the glory of God, purihin ng Panginoon, may naglibre sa akin. Pag Biyernes ng gabi, meron silang tinatawag na Erev Shabbat. Kakain sila ng sama-sama, pero bago kumain, yung ama ng tahanan, kahit hindi pastor, talagang ipinagpipray, nagdideclare ng blessing sa lahat ng anak at saka sa asawa. Tapos pagdating ng Sabado, nagtitipon-tipon sila sa isang lugar. Tapos, yung pinakamatanda, yung lolo, o kaya kung ang pinakamatanda, yung kuya, kung wala ng magulang, nakaupo yun, nakapalibot lahat, nagtuturo. Tingin kayo sa akin, sila mismo nagtuturo. Hindi nila pinapaubaya sa iba. Sa pulpunon, sabi ko, sa grasya at habag ng Panginoon, Lord, tulungan mo na magawa ko din to. At doon ko nakita, unti-unti, mas naging close kami ng mga anak ko. Nagtatanong na sila, Daddy, saan ba makikita yung verse yung ano? Daddy, ibang klase. At naniniwala ako, kahit pauwiin ako ng Panginoon, ang mga anak ko, hindi mapapariwara. Dahil sila mismo, hindi pinipili, hindi chine-check ang devotion. Dahil nakita nila yung sistema sa loob ng bahay, kahit silang mag-isa, ginagawa nila yung para sa pakikipagrelasyon nila sa Panginoon. Imprint God's Word on your children personally. Palagi po nating tandaan, iba pa rin ang pakiramdam ng mga anak natin kung tayo mismo yung nagtuturo sa kanila at hindi natin inaasa. Kasi minsan po, sa totoo lang, naging katwiran na natin. Kung hindi ko man sila maabot, kikilos ang Panginoon kung sino ang aabot sa kanila. Pero nakita ko po sa sarili ko, mas gusto nila na tayo mismo ang umaabot sa kanila. Palakpakan po natin ang Panginoon.